Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Fantastic Four. Halina't simulan na natin. Ang kwento ay nagsisimula sa New York City kung saan makikita ang isang silid-aralan na puno ng mga batang nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap sa hinaharap. Tinanong sila ng kanilang guro kung ano ang gusto nilang maging paglaki. Isa-isang ibinabahagi ng mga bata ang kanilang mga plano. Ngunit nang si Reed na ang turn, napansin ng lahat ang kanyang kakaibang talino. Tahimik siya pero mas malayo mag-isip kaysa sa ibang bata. Sinabi ni Reed sa klase na gumagawa siya ng isang makina na kayang maglipat ng mga bagay mula sa isang lugar papunta sa iba sa loob lamang ng ilang segundo. Naniniwala siyang kapag napabuti pa niya ito, mababago nito ang kinabukasan ng mundo. Sa halip na seryosohin siya, nagtawanan ng buong klase. Pinagtawanan siya ng mga kaklase niya at inakala rin ng guro na nagbibiro lamang siya. Walang naniwala na kayang gumawa ng ganoong kahusay na imbensyon ang isang bata. Kaya pinaupo siya ng guro at pinatigil sa pagsasalita. Pero may isang tao sa silid na naniwala sa kanya, isang batang lalaki na nagngangalang Ben. Hindi tulad ng iba, namangha si Ben sa ideya ni Reed. Naniniwala siyang maaaring malapit na talaga itong makagawa ng tunay na teleporter. Kinagabihan, nakita si Reed na palihim na pumunta sa isang lumang junkyard upang kumuha ng electric converter para sa kanyang eksperimento. Ngunit doon niya nalaman na ang lugar ay pagmamay-ari pala ng ama ni Ben. Nahuli siya ni Ben, pero sa halip na magalit, pinakinggan niya ang paliwanag ni Reed tungkol sa kanyang imbensyon. Sinabi ni Reed na gumagawa siya ng makina na maaaring makatulong sa buong sangkatauhan balang araw. Dahil interesado na rin si Ben sa proyekto mula nang marinig niya ito sa paaralan, agad siyang pumayag na tulungan si Reed. Mahilig din siyang gumawa ng mga bagay, kaya mula noon ay naging magkasosyo silang dalawa. Sa loob ng 7 taon, halos buong oras nilang ginugol sa paggawa ng teleporter. Unti-unti nilang nagawa ang isang gumaganang prototype at malapit na nilang matapos ang isang tunay na makina. Bago nila ito tuluyang makumplito, ipinakita nila ang kanilang imbensyon sa isang science exhibition. Umaasa silang makikilala sila ng mga eksperto at susuportahan ang kanilang pananaliksik. Sa exhibition, ipinaliwanag ni Reed at Ben kung paano gumagana ang kanilang makina. Para patunayan na totoo ito, ipinadala nila ang isang maliit na larwang helicopter sa ibang dimensyon sa harap ng lahat. Ngunit sa halip na humanga ang mga tao, inakala nilang isa lamang itong magic trick. Walang siyentipikong naniwala sa kanila, kaya pinalabas sila sa eksibisyon. Sobrang nasaktan si Reed at Ben dahil matapos ang maraming taon nilang pagtatrabaho, walang taong naniwala sa kanila. Doon sila nilapitan ng isang siyentipikong nagngangalang Franklin. Hindi tulad ng iba, nakita niya ang galing ng dalawang bata. Sinabi niyang siya rin ay gumagawa ng katulad na proyekto tungkol sa teleportation, pero nahihirapan siyang umusad kahit marami siyang kagamitan. Namangha siya sa nagawa ni Reed at Ben sa murang edad. Kasama niya ang kanyang estudyanteng si Susan, na humanga rin sa kanilang imbensyon. Ngunit sinabi rin ni Franklin ang malaking problema ng kanilang makina. Kahit na kaya nilang magpadala ng bagay sa ibang dimensyon, wala pa silang naibabalik na kahit ano mula roon. Kapag nalutas nila iyon, maaari nitong baguhin ang siyensya. Dahil nakita ni Franklin ang kanilang potensyal, inalok niya sila ng scholarship upang makapasok sa kanyang sikat na research institute at doon ipagpatuloy ang kanilang proyekto. Masayang-masaya si Reed at Ben dahil sa unang pagkakataon, may mga tunay na siyentipikong naniwala sa kanila. Pagdating nila sa institute, agad silang bumalik sa paggawa ng teleporter. Habang nagtatrabaho roon, mas naging malapit si Reed kay Susan. Habang tumatagal silang magkasama, unti-unti silang nagkakaroon ng espesyal na ugnayan. Samantala, nagkaroon ng pagpupulong ang mga namumuno sa institute tungkol sa proyekto. Sinabi ni Dr. Franklin na kailangan nilang ibalik ang isang dating estudyante na nagngangalang Victor. Ayon kay Franklin, isa si Victor sa pinakamatalinong siyentipikong nagtrabaho roon. Dati siyang bahagi ng proyekto ngunit umalis dahil sa hindi pagkakaunawaan. Naniniwala si Franklin na siya ang susi para matapos ang makina. Sumang-ayon ang mga miyembro ng institute at bumalik si Victor sa proyekto. Ngayon, ang grupo ay binubuo ni Reed, Ben, Victor at Johnny, ang nakababatang kapatid ni Susan. Mula noon, buong araw at gabi silang nagtrabaho upang matapos ang teleporter. Pagkatapos ng ilang linggong matinding pagsisikap, nagawa nila ang isang kompletong gumaganang makina. Ang pinakamahalagang pagsubok ay kung kaya nitong magpadala ng isang nilalang sa ibang mundo at maibalik ito ng ligtas.
Para sa eksperimento, naglagay sila ng chimpanzee sa loob ng makina at ipinadala ito sa ibang dimensyon. Ilang sandali ang lumipas at matagumpay itong nakabalik ng buhay. Sobrang saya ng lahat dahil nakagawa sila ng isang imbensyon na maaaring magbago sa kasaysayan ng tao. Ngunit biglang nagpahayag ang direktor ng institute na si Dr. Allen ng isang desisyon na sumire sa kanilang saya. Sinabi niya na ang susunod na pagsubok, ang pagpapadala ng tao sa kabilang mundo, ay ibibigay sa NASA. Ang mga astronaut daw ang dapat maging unang makaranas nito. Hindi ito nagustuhan ng grupo dahil sila ang gumawa ng makina at pakiramdam nila ay inaagaw ng iba ang kredito sa kanilang trabaho. Kaya lihim nilang napagdesisyonan na sila na mismo ang magsagawa ng unang paglalakbay. Sina Reed, Ben, Johnny, at Victor ang pumasok sa makina habang si Susan ay naiwan sa institute upang bantayan sila mula sa Earth. Matagumpay silang nakarating sa isang kakaibang mundo na tinatawag na Planet Zero. Pagdating nila roon, namangha sila dahil ibang-iba ang lugar kumpara sa Earth. Habang nag-iikot sila, napansin ni Victor ang isang kumikislap na berdeng lava. Dahil sa kanyang kuryosidad, lumapit siya at hinawakan ito. Biglang nagkaroon ng malaking pagsabog sa buong planeta. Sa lakas ng pagsabog, natumba si Victor at nahulog sa berdeng lava. Akala ni Reed, Ben, at Johnny ay namatay siya. Dahil natakot sila, agad silang bumalik sa makina upang makauwi sa Earth. Sa institute, sinubukan ni Susan silang ibalik pero naapektuhan ng pagsabog ang portal. Kumalat ang enerhiya pabalik sa Earth at nagdulot ng malaking pagsabog sa gusali. Habang nasa Syre ang institute, nagawa pa ring maibalik ni Susan sina Reed, Ben, at Johnny ng ligtas. Ngunit pagkatapos ng nangyari sa Planet Zero, wala nang magiging normal sa kanilang buhay. Pagbalik nila, nagsimula silang magkaroon ng kakaibang pagbabago sa kanilang katawan. Binago ng enerhiya ng Planet Zero ang kanilang DNA at nagbigay sa kanila ng hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Napansin nilang naging sobrang flexible ang katawan ni Reed. Kaya na niyang iunat at baguhin ang hugis ng katawan niya na parang goma. Si Susan naman, na naapektuhan din ng pagsabog kahit hindi siya pumunta sa Planet Zero, ay nagkaroon ng kakayahang maging invisible. Ang kapatid niyang si Johnny ay nagkaroon naman ng kakayahang gumawa at kontrolin ang apoy. Kaya niyang maging parang buhay na apoy at makayanan ang sobrang taas na temperatura. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay kay Ben. Ang kanyang buong katawan ay naging parang bato. Nagkaroon siya ng napakalakas na katawan at tibay, pero hindi na siya mukhang normal na tao. Dahil sa kanilang mga kakayahan, agad na kumilos ang gobyerno at militar. Dinala sila sa isang lihim na pasilidad na tinatawag na Area 57 upang pag-aralan at bantayan. Makalipas ang ilang araw, nagising si Reed at napagtanto ang nangyari sa kanya. Gamit ang kanyang kakayahang mag-inat, nakatakas siya mula sa pasilidad. Habang tumatakas, nakita niya si Ben na nakakulong. Nasaktan si Reed dahil nakita niyang naghihirap ang kanyang matalik na kaibigan. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan sa lahat. Bago siya umalis, nangako siyang babalik para tulungan si Ben at humanap ng paraan upang maibalik siya sa dati. Nagtago si Reed matapos makatakas. Nang malaman ito ni Dr. Franklin, nagulat siya, ngunit mas nag-alala si Dr. Allen dahil maaaring maging panganib si Reed dahil sa kanyang bagong kapangyarihan. Sinimulan ng gobyerno ang paghahanap kay Reed. Para mahanap siya, inalok ni Dr. Allen si Ben ng kasunduan. Dahil lumalala ang kalagayan ni Ben at nawawala na siya ng pag-asa na maging normal muli, sinabi ni Allen na kung tutulungan niya silang mahuli si Reed, maaaring magawan ng mga siyentipiko na pagalingin siya at ibalik ang dati niyang katawan. Si Ben ay labis na nasasaktan sa nangyari, pero sa kaloob-looban niya, ang gusto lang niya ay maibalik ang dati niyang buhay. Kahit nagpadala ang gobyerno ng mga sundalo at ahente upang hanapin si Reed, hindi pa rin nila ito makita. Lumipas ang ilang taon. Sa panahong iyon, sina Susan, Johnny, at Ben ay nagsimulang makipagtulungan sa militar. Ginagamit nila ang kanilang mga kapangyarihan sa mga mapanganib na misyon para sa gobyerno ng Estados Unidos. Dahil sa kanilang kakayahan, naging parang mga sandata sila na kayang gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong sundalo. Labis na natuwa ang gobyerno sa resulta, at sinabi ni Dr. Allen sa mga opisyal na mayroon na silang mga taong may kapangyarihang kayang sumire ng malalaking kaaway kung kinakailangan. Ngunit ang tunay na plano ni Dr. Allen ay mas malaki pa. Gusto pa rin niyang mahanap si Reed dahil siya lamang ang makakagawa ulit ng teleportation machine. Nais niyang bumalik sa Planet Zero upang makuha ang misteryosong enerhiya nito.
Naniniwala siya na magagamit ang enerhiyang iyon upang gumawa pa ng maraming sundalong may kapangyarihan tulad nina Ben, Johnny, at Susan. At dahil wala si Reed, hindi maisasagawa ang kanyang plano. Kaya patuloy ang paghahanap sa kanya dahil para kay Dr. Allen, hindi na lamang si Reed isang nawawalang siyentipiko. Siya ang susi sa paggawa ng bagong uri ng digmaan gamit ang mga taong may kapangyarihan. Nilapitan naman ni Dr. Franklin si Susan at tinanong kung alam niya kung nasaan si Reed. Ngunit sinabi ni Susan na wala talaga siyang alam tungkol sa kinaroroonan nito. Hiniling ni Franklin na patuloy niya itong hanapin, kaya nagsimula rin si Susan na maghanap kay Reed. Samantala, tuluyan nang nawala si Reed sa lipunan. Binago niya ang kanyang hitsura, iniwan ang kanyang dating pagkakakilanlan, at nagtago sa isang lugar na malayo sa gobyerno. Habang nagtatago, gumagawa siya ng isang espesyal na teleportation suit dahil hanggang ngayon ay sinisisi pa rin niya ang sarili sa nangyari kay Ben. Naniniwala siyang ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang kaibigan ay bumalik sa Planet Zero at maghanap ng lunas. Sa huli, natuklasan ni Susan kung nasaan si Reed at sinabi niya ito sa iba. Agad nagtipon ng gobyerno ng isang grupo ng mga sundalo upang hulihin siya, kasama si Ben sa misyon. Pinalibutan nila ang lugar na tinatagwan ni Reed. Personal siyang hinarap ni Ben dahil gusto niya itong ibalik kahit anong mangyari. Nagkaroon ng laban sa pagitan nila. Ngunit kahit lumaban si Reed, nahuli pa rin siya ng grupo at dinala pabalik sa pasilidad. Pagbalik ni Reed, pinilit siya ni Dr. Allen na buuin muli ang teleportation machine. Tumanggi muna si Reed dahil nawala na siya ng tiwala sa proyekto matapos ang lahat ng nangyari. Ngunit ipinaliwanag ni Allen na kailangan nilang bumalik sa Planet Zero upang makuha ang enerhiya nito dahil makakatulong daw ito sa buong sangkatauhan. Hindi yun mahalaga kay Reed. Ang tanging iniisip niya ay mailigtas si Ben. Dahil alam ito ni Allen, niloko niya si Reed gamit ang isang pangako. Sinabi niya na kapag nagtagumpay ang misyon at nakakuha sila ng sapat na enerhiya mula sa Planet Zero, gagamitin nila ito upang maibalik ang dating katawan ni Ben. Dahil dito, pumayag si Reed na tumulong kahit may pag-aalala siyang maaaring maging mapanganib ang enerhiya ng Planet Zero kapag dinala sa Earth. Pagkatapos ng ilang araw na pagtatrabaho, natapos niya ito. Nang gumana muli ang makina, nagpadala si Dr. Allen ng grupo ng mga sundalo papunta sa Planet Zero. Pagdating nila roon, may nakita silang kakaibang nilalang na dahan daw ang lumalapit mula sa kadiliman. Nang mas makilala nila ito, nagulat sila dahil ito pala ay si Victor. Akala ng lahat ay namatay si Victor sa pagsabog noon, ngunit nakaligtas pala siya at mag-isa siyang nabuhay sa Planet Zero sa loob ng maraming taon. Dinala siya ng mga sundalo pabalik sa Earth. Nagulat ang mga siyentipiko dahil imposibleng mabuhay ng ganoon katagal sa isang kakaibang planeta nang walang tulong. Ngunit napagtanto nila ang katotohanan. Binago rin ng Planet Zero si Victor. Bagamat nasunog at nasugatan ang kanyang katawan, buhay pa rin siya at mayroon na rin siyang nakakatakot na kapangyarihan. Hindi na siya tulad ng isang ordinaryong tao. Sinubukan ni Dr. Allen na alamin ang kanyang kakayahan, ngunit may mas madilim ng bagay na namumuo sa isip ni Victor. Matapos siyang iwan sa Planet Zero ng maraming taon, napuno siya ng galit sa sangkatauhan. Naniniwala siyang iniwan siya ng mga tao sa Earth at hindi man lang sinubukang iligtas siya. Ang gusto na lamang niya ay paghihiganti. Para sa kanya, hindi na dapat mabuhay ang mga tao at ang tanging solusyon ay sirain ang Earth upang makagawa siya ng bagong mundo. Bigla niyang inatake ang laboratorio. Sa loob lamang ng ilang sandali, pinatay niya si Dr. Allen at ilang siyentipiko. Nagkaroon ng kaguluhan habang ginagamit ni Victor ang kanyang kapangyarihan. Hindi na niya nakikita ang sarili bilang tao at wala na siyang pakialam sa buhay ng iba. Pumunta siya sa teleportation machine, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Dr. Franklin. Pinakiusapan niya si Victor na itigil ang ginagawa niya dahil haantong lamang ito sa pagkawasak. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Victor at pinatay din niya si Dr. Franklin. Pagkatapos nito, pumasok si Victor sa portal at bumalik sa Planet Zero. Ginamit niya ang teleportation system sa isang mapanganib na paraan. Unti-unting lumaki ang portal hanggang maging parang black hole na humihigop sa lahat ng bagay sa paligid nito. Nagsimula ang malaking pagkawasak sa Earth habang unti-unting hinihila ng portal ang buong planeta. Bago pa makatakas sina Reed at ang kanyang grupo, nahila rin sila papunta sa Planet Zero. Naging malinaw na ang plano ni Victor. Gagamitin niya ang portal upang ubusin ang Earth at lipulin ang sangkatauhan para makagawa ng bagong mundo. Pagdating ni Reed sa Planet Zero, nakita nilang unti-unti nang sinisira ng portal ang Earth.
Napagtanto nilang kailangan nilang pigilan si Victor agad dahil kung hindi, maraming tao ang mamamatay. Kaya nagpasya silang magtulungan. Isa-isa nilang sinubukan talunin si Victor, ngunit napakalakas niya. Dahil sa matagal niyang pananatili sa Planet Zero, mas lumakas pa ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto ni Reed na hindi sila mananalo kung mag-isa silang lalaban. Ang kanilang mga kakayahan ay ginawa upang gamitin ng magkakasama. Kaya nagsama-sama sila at sabay nilang hinarap si Victor. Ginamit ni Susan ang kanyang kapangyarihan upang gumawa ng pagkakataon. Inilabas ni Johnny ang buong lakas ng kanyang apoy, habang ginamit ni Reed ang kanyang katawan upang guluhin si Victor. Sa tamang oras, lumapit si Ben at nagbigay ng isang napakalakas na suntok kay Victor. Tinamaan siya nito at tumama siya sa hindi matatag na portal. Naipit siya sa enerhiya at nagsimulang mawalan ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Maya-maya, nagkaroon ng malaking pagsabog sa loob ng portal at tuluyan siyang nawala. Ngunit kahit wala na si Victor, patuloy pa rin ang portal sa paghigop sa Earth. Wala na silang oras kaya ginamit ni Johnny ang buong lakas ng kanyang apoy upang sirain ang teleportation machine. Sa wakas, nagsara ang portal at natigil ang pagkawasak bago tuluyang masira ang Earth. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Gamit ang natitirang sistema ng portal, nakabalik ng ligtas si Reed at ang kanyang mga kasama sa Earth. Kalaunan, binigyan sila ng gobyerno ng bagong lugar kung saan maaari silang magsanay, pag-aralan ang kanilang mga kakayahan, at matutong kontrolin ang mga ito. Ngunit nagpasya silang lahat na hindi na sila muling gagamitin bilang eksperimento. Mula ngayon, gagamitin lamang nila ang kanilang mga kapangyarihan upang protektahan ang mga inosenteng tao at tumulong sa mundo.